So, ngayon pong 2026, alam natin na may gagawin ang ating Panginoon. Amen po ba? May breakthrough na gagawin ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. So, ngayon pong gabing ito, may pag-aaralan po tayo mga kapatid. At makikita po natin yan sa Book of Joshua. Yan, pwede ba sabihin natin, The Book of Joshua. The Book of Joshua. Ang title po natin is Knowing Your Purpose in Life. Naitanong niyo na po ba sa sarili ninyo, ano bang purpose ko? Sige nga mga kapatid, tanongin niyo yung sarili niyo, ano ba ang purpose ko? Tanongin niyo yung sarili niyo. Yan, huwag tayong bumulong. Sabihin mo, ano kaya ang purpose ko? Yan, alam niyo ba kung ano yung purpose niyo? Kung bakit kayo narito ngayon? Maliban sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ano ba yung purpose natin? So ito po yung pag-aaralan natin mga kapatid. Ngayon po taon 2026, alam natin na may gagawing kakaiba ang Panginoon. Amen? Yung breakthrough na sinasabi sa ating paglilingkod, na kung last year, 2025, ang paglilingkod natin minsan, di ba, lalong-lalo na yung matatapos na yung taon, yung kumbaga sa finish line, ilang kilometro na lang ang tatakbuhin mo. Pero parang pagod na pagod ka na. Hindi ka na makalakad. Hindi mo na mayakbang yung paa mo sa finish line. No? Pero ang dalangin natin sa ating Panginoon, ngayong 2026, may gagawin ang Panginoon. Amen po ba? So, ang magkakaroon lamang ng breakthrough, yung mga nananampalataya at lumalakad sa Panginoon. Amen? Yung mga nagtitiwala lamang sa Panginoon at hindi sumusuko sa paglilingkod. Yun lamang po yung makakatanggap ng breakthrough. So marami po tayong haharapin ng mga spiritual battle. Bilang isang mananampalataya, marami tayong struggle sa buhay na pagdadaanan. No, may mga mararanasan tayo. Pero isa lang mga kapatid ang masasabi ko sa inyo. May assurance na ibinigay ang Panginoon. Ang sino mang hindi susuko at laging nagtitiwala sa Panginoon, yun ang makakaranas na tinatawag na breakthrough. So bago ka magkaroon ng breakthrough, siyempre meron ka munang mararanasan na struggle sa buhay. Bago ka magkaroon ng breakthrough, meron mga spiritual battle na dapat tayong kaharapin. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Proverbs 29:18, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan ng Panginoon. So napakahalaga po, no, yung vision na ibinigay sa atin ng Panginoon. So ang goal natin sa buhay ay hindi yung mag-survive lang. No, sino yung gusto mong magsusurvive ka lang? Nung 2025, di ba? Parang okay na to, makasurvive lang. Makaraos lang. Okay na to. Kasi yun yung goal mo sa buhay. Yung mag-survive ka lang. Pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na kapag yung mindset mo yung magsusurvive ka lang, ngayon pa lang, talo na tayo. Kasi hindi po sinabi sa Bible na kailangan mag-survive lang tayo. Ano ang sabi sa Bible? We are more than conqueror. Yan pa ang sabi ng Bible. If God is with us, who can be against us? So ang mga mananampalataya ay hindi talunan at hindi survival. No? Tayo ay higit na mananagumpay. Sabihin mo sa katabi mo,
Ako ay higit na mananagumpay. Yan. Sabi mo sa sarili mo, mananagumpay ako. Yan. So basahin natin ang Joshua chapter 1, 1 to 9. Tayo po tayo lahat mga kapatid. Ang sabi po rito, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi niya kay Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises, ngayon humanda ka at ang buong Israel. Sabihin nga natin, ngayon humanda ka at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediterranean. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng papatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligta ang basahin na aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo, bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Lord, salamat po Panginoon sa inyong mga salita. Alam namin, O Lord, na may pangako ka sa bawat isa. Lord, ito yung pag-aaralan namin, Panginoon. Ano ba yung purpose mo sa amin, Lord? Kaya narito kami. At kami, Panginoon Diyos, ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Buksan niyo ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan. Alisin ninyo anumang mga hadlang, Panginoon. Nawa maunawaan namin mabuti ang inyong gustong ipahayag sa bawat isa sa amin. Ito po, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang ganda po mga kapatid nung binasa natin, no? Ito po yung tungkol kay Joshua. So may pangako po ang Panginoon. So ano yung naramdaman nyo nung binabasa natin ito? No? Parang yung naramdaman ni Joshua, may naramdaman siyang takot. Bakit? Kasi nga namatay na si Moises eh. So siya na yung papalit kay Moises. Kaya ilang beses sinabi ng Diyos kay Joshua, be strong and courageous. Ito yung command ng Panginoon. So inutusan niya si Joshua. Ang sabi niya, magpakatapang ka. Lakasan mo ang iyong loob. Kaya sabi mo sa katabi mo, lakasan mo ang iyong loob. Sa kabila, sabi mo, magpakatapang ka. Yan ang command ng Panginoon. No? So ngayon 2026, lakasan ninyo ang inyong loob at magpakatapang kayo. Again, ang sabi ng Panginoon, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Yan ang promise ng Panginoon. Kaya wala tayong dapat ikatakot. So ang book of Joshua, mga kapatid, ay ang 25 years na history ng Israel. At ang Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ito po yung 40 years history ng Israel sa wilderness.
No, again, and the book of Joshua is 25 years of history. Tapos yung Genesis, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, 40 years history ng Israel sa wilderness. No? So may haharapin si Joshua, ang sabi doon sa binasa natin sa chapter 1. So pinapauna na sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, alam ko na ang nararamdaman ni Joshua. Yun yung takot. Kasi nga namatay na si Moises. Alam ni Joshua na may haharapin siyang 31 kings, no? At meron siyang haharapin na mga higante. Higante na talagang napakatindi kapag nakipag-away. So, ito yung mga nakalaban ni David, no? So, ang promised land ay 7 nation. 7 bansa po ito. At ang mga kalaban nila ay mga Batikan. So, sina Joshua ay isang sundalo na hindi naman well-trained. Mamaya pag-aaralan natin kung anong katauhan ni Joshua. Pero ang sabi ni Lord sa kanya, kasama nyo ako. Kaya hindi natatakot si Joshua kasi kasama nila ang Panginoon. So may pag-aaralan po tayong 5 pundasyon na gabay tungo sa matagumpay na pamumuhay. Kaya kung meron kayong ballpen at papel, mga kapatid, ilista po natin ito sapagkat ito po yung magiging gabay natin habang tayo lumalakad sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Number 1 is know God's purpose. So bago natin alamin yung purpose natin sa mundong ito, kailangan alamin muna natin kung ano ba yung purpose ng Panginoon. No? Ang sabi sa verse 1 and 2, pagkamatay ni Moises sa lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Ang tanong, why finding your purpose in life is very important? Bakit napakahalaga na mahanap natin ang purpose natin sa buhay? Bakit po mahalaga? Alam niyo mga kapatid, yung malaman lang natin kung ano yung purpose natin, no, sa ating buhay, magkakaroon tayo ng direksyon. Ang buhay natin, magkakaroon ng direksyon kapag alam natin kung ano yung purpose natin. Hindi na tayo magkakaroon ng buhay na tinatawag na kesera-sera na buhay. Alam niyo ba yung kesera-sera na buhay? Yung laging nagwa-wonder, tapos yung buhok mo pag mahaba, ginaganong-ganon mo na lang. Kesera-sera. Kapag hindi natin alam ang purpose natin, ganun lang tayo mga kapatid. Kasi hindi natin alam eh. Diba? Last December, bago mag-Christmas, yes, mayroong mga Christmas party kami na dinadaluhan. Siguro, kung bibilangin, mga 12 nga yata natin ng Christmas party. Kaya kailangan na ulit magpa-check up kay Doc. Kasi sabi ni Doc, dapat ang kinakain natin ay healthy. Di ba? Pero hindi ko inaasahan mga kapatid na minsan, nung time ngayon, may dinadalaw din kami sa hospital. May mga funeral din kami na pinupuntahan. Yung iba sa inyo nakasama ko. Di ba? Nag-attend tayo ng funeral. Bakit po? Nakakalungkot mang isipin. Ang buhay po natin, sa totoo lang, hindi natin hawak. Hindi natin alam kung kailan tayo kukuhanin ng Panginoon. Alam niyo ba kung kailan kayo kukuhanin ng Panginoon?
Lagi kong sinasabi ito. Sino po ang nakakalam ng kanyang birthday? Bakit yung iba hindi nagtaas? Again. Sino yung alam niya birthday niya? Yung iba nga, dalawa pa yung birthday na alam eh. Di ba? Dalawang birthday niya. Dalawang beses siya nagse-celebrate ng birthday niya. Meron tayong birth certificate. Tama po ba? Pero wala tayong birth certificate. May kilala ba kayo na hawak niya na yung death certificate niya? Wala. Kahit magbigay tayo dito ng 100,000, bring me death certificate. Wala, di ba? So napakahalaga po mga kapatid na alam natin ang purpose natin sa ating buhay. So ang mga Israelite po sa panahon ni Moises, sinabi sa kanila ng Panginoon yung promised land. Sinabi na ng Panginoon sa kanila yon. So ano ang naging problema sa kanila? Bakit hindi sila nakapasok sa promised land? Dahil hindi nila inunawa. Dahil hindi sila nanampalataya sa Panginoon na mayroong purpose ang Panginoon sa kanila. Si Joshua, alam niya ang purpose ng Panginoon sa buhay niya. So hindi lang basta dumating sa buhay natin na narito tayo ngayon, mga kapatid. Ang bawat isa sa atin may purpose ang Panginoon. So dapat alam natin yan. Alam natin kung ano yung purpose ng Panginoon. So saan natin masusumpungan ang purpose ng buhay? Yung iba, hinahanap nila sa kayamanan. Ang buhay daw nila, ang purpose ng buhay nila nasa kayamanan. Ang iba nasa trabaho. Yun po yung pagkakaunawa nila sa purpose nila. Pero ano po yung sinasabi ng Bible? Ang sabi sa Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So hindi sa kayamanan or karangyaan, hindi sa trabaho matatagpuan ang purpose ng buhay. Kanino? Sa Panginoon. Kay Jesus Christ lang magsisimula at sa Kanya lang magtatapos. Amen po ba? So ang lahat ng ito, sa Kanya lang talaga, sa ating Panginoong Jesucristo. So kung hahanapin mo ang ibang bagay, sigurado, talunan ka na. Lugi ka na kapag ang purpose mo ay hindi kay Kristo Jesus. So, example, si Solomon. Ano po nangyari kay Solomon? Kung babasahin po natin yung Ecclesiastes, ano po yung laging sinasabi ni Solomon doon? Meaningless. Ang laging niyang sinasabi. No? So, sana huwag pong masayang ang 2026. Mag-stay po tayo sa will ng Panginoon. So, number 1 is know God's purpose. Sino po ba itong si Joshua? Una sa lahat, yung pong pangalan talaga ni Joshua ay hindi Joshua. Sabi po dito sa Biblia, ang pangalan niya ay Hosea. Alam niyo po ba yon? Hindi, ngayon lang. So ngayon, alam niyo na. Tandaan niyo, ang pangalan ni Joshua, dati, no, hindi niya pakasama si Moises, siya po si Hosea. Yan po yung tawag sa kanya ng kanyang tatay na si Nun. Tandaan nyo, ang tatay niya ay si Nun. So, nung na-encounter niya na ang man of God, walang iba,
kundi si Moises, pinalitan yung kanyang pangalan. From Hosea to Joshua. Ano naman ang ibig sabihin ng Joshua? Ang ibig sabihin ng Joshua ay Yahweh is salvation. Nung una, ang pangalan ni Hosea, ang ibig sabihin ay salvation. Nung pinalitan na, naging Yahweh is salvation. So, yung pangalan niya, ang kanyang nilalakaran ngayon. So, si Joshua, alam nyo ba, na isa siyang slave nung una? So, paano magkakaroon ng purpose kung ikaw ay isang slave? Isang alipin na tagagawa lang ng mga bricks. Siya yung kasamang nilalatigo ng mga Egyptian. Isa siya doon sa mga kaawa-awa dahil isa siyang slave. At si Moises naman, mga kapatid, siya po yung prince. Pero yung purpose niya ay hindi niya hinanap sa buhay na pagiging prinsipe. Bagkus, anong sabi sa Hebrews chapter 11 verse 26? Mas pinili niyang maghirap para kay Kristo kaysa sa mga bagay sa sanlibutan na ito. Alam niya na hindi nasasayang ang kanyang ginagawa, pero hindi siya nanatiling slave. Pangalawa, si Joshua po ay naging soldier. So, ginamit siya ng Diyos para i-lead ang Israel sa pakikipaglaban against Amalekites. So, matagal po yung labanan nila sa mga Amalekites, maging nung panahon ni King Saul. So, pag-aralan po natin kung sino ba talaga si Joshua. Pangatlo, siya po ay naging servant. Una, slave. Pangalawa, naging soldier. Kaya nga 5S yan, para matandaan natin mabuti. Slave, soldier, at pangatlo, naging servant na siya. Tandaan po natin, mga kapatid, magkaiba ang slave sa servant. Ang sabi po ng Bible, siya ay naging servant ni Moises. Ibig sabihin, naging official assistant na siya ni Moises. Saan man pumunta si Moises, nandoon si Joshua. Siya yung nag-a-assist kay Moises. Parang yung ginawa ni Elijah kay Elisha. Yung ginawa ni Paul kay Timothy. Piniprepare ni Lord sa leadership si Joshua at tinitrain. Nakita nyo una slave, soldier, tapos servant. Pangapat, naging spy na siya. Kasi si Moises nag-set ng 12 spy sa Promised Land. And guess what, mga kapatid? 10 sa mga spy na bumalik at nagsalita, puro negatibong bagay ang sinabi. So ano nangyari? Na-discourage ang kalahatang nakikinig sa sinabi ng 10 ito. Pero anong ginawa ni Joshua at Caleb? Nanindigan sila. Nanindigan sila sa salita ng Diyos na dapat hindi sila matakot. Alam nila na hindi sila paniniwalaan. Pero nanindigan sila sa salita ng Panginoon. So, number 5, tapos niya maging spy, naging successor na siya. Ano po yung successor? Siya po yung tinrain ni Moises. Kaya nga nung namatay si Moises, kay Joshua sinabi, sa Bible laging pinapahalagahan ang pagme-mentor. Alam niyo po ba 'yon?
Napakahalaga po, mga kapatid, ng pagme-mentor. May nagme-mentor po ba sa inyo? Alam niyo po ba kung ano ang meaning ng mentor? Hindi po mentos. Mentor. Sila yung nagtitrain sa inyo. Sila yung nag-i-equip sa inyo. Na darating ang panahon, ipapasa nila sa inyo ang next generation. Yan po yung ginagawa natin ngayon sa ating church. Kaya nga, sabihin mo sa katabi mo, humanda ka ngayon, taon 2026. Sapagkat kung walang magtitrain, ano po ang mangyayari sa ating future generation? Ano po ang mangyayari? Kung walang successor, di ba? Kasi hindi naman po eternal ang buhay natin dito sa lupa. Ano pong lifespan natin ngayon? 75. Maswerte ka na nun. Pag umabot ka ng 75, bonus na po yun. Kaya nga naalala ko nung nagpunta ako dun sa isang pinag-pray ko sa Manila Medical, 88 years old na siya. Sabi ko, Tay, kasi medyo hindi ko alam kung magre-response siya. Kasi kapag sabi ko, Tay, pagpipray kita, kung naiintindihan mo ko, galawin mo yung daliri mo, pero hindi gumagalaw. Kasi nga namamaga yung kamay niya sa dami ng tusok. Remember, 88 years old. Sabi ko sa kanya, alam mo, Tay, blessing na po yung buhay mo. Kasi 88 years old ka na. Tapos, nung pinagpipray ko siya, ako, ngina pa naman ng loob ko yung ganun, makikita mo yung tao na talagang hindi nagre-response. Parang, ayoko na mag-pray, gusto ko umiyak na lang. Pero kailangan mo ng tatag ng loob. Kasi pag umiyak ka, ano na mangyayari sa prayer mo? Hindi ka na makakapag-pray. Di ba? Kasi umiyak ka Tapos makita mo yung mga kamag-anak niya. Sinabi mo palang, Heavenly Father. Umiyak na sila. Nung nag-pray po ako, praise God, no? Gumalaw yung paa. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi hindi na baliwala yung prayer ko. Yung prayer namin. Binigyan mo pa rin siya ng pagkakataon, no? Para humingi ng tawad sa mga nagawa niya. Humingi ng tawad sa mga kasalanan niya. Talagang napakabait talaga ng Panginoon. Alam niyo kung ano nangyari? Umabot ng after 3 days, nakaupo siya, tanggal ang dextrose, lumakas siya, umabot pa ng Noche Buena. Nag-Noche Buena pa sila ng pamilya. Pero pagdating ng 25 ng gabi, namatay din. Masaya, di ba? Kasi binigyan pa siya ng pagkakataon na makasama yung pamilya niya. Hindi na siya hinayaan na nakahiga na lang, hindi na nakakausap. Imagine, Noche Buena, nakasama pa. Nakakausap pa. Praise God, di ba? Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, know God's promises. Alam niyo po ba ang promise ng Panginoon? Maraming promises ang Panginoon. Kung ililista natin sa papel, hindi kasya yung papel ninyo na susulatan sa dami ng promise ng ating Panginoon. So, napakahalaga po na maunawaan natin ang promise ng Panginoon. Ang promise ng Lord kina Joshua, pinangako niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, noong panahon-panahon, pinramis na ng Panginoon yon. Sa ika-4 na generation, inabot nga ng 430 years yung promise ng Panginoon. Isipin nyo mga kapatid, makalipas ang 4 na henerasyon.
sa Egypt, yung mga tao inihanda ng Panginoon nakapunta ng promised land. Grabe, no? May pangako ang Panginoon sa kanila na ibibigay sa kanila yung 7 nation. Natupad ba? Amen. Natupad po yun, mga kapatid. Alam po ninyo, ang pag-asa ng mga Israelite ay nakabase sa promises ng Panginoon. Hindi sa tao. Ang promises ay nakabase sa ating Diyos. May isang tao na pinangahawakan ng pangakong iyon na hindi niya isusuko kahit ano pa man ang mangyari. Kahit dumating sa kanya ang darkness sa buhay. Kahit dumating sa kanya yung mga bagay na kung saan magpapahina sa kanya. So, last 2025, no, marami sa inyo siguro, maraming mga Kristiyano na ang huminto dahil sa hirap ng buhay, huminto sa paglilingkod, marami nang sumuko, marami nang natakot, lalong-lalo na ng pandemic. Halos lahat ng tao natatakot kasi hindi na nila alam kung ano yung nangyayari sa mundo. Kayo, alam nyo ba kung ano yung nangyayari sa mundo nung dumating yung pandemic? Hindi, di ba? Yung absent ka lang nga sa trabaho. Not feeling well. Hindi po ako makakapasok. Okay lang, papayagan ka ng boss mo. Pero nung time ng pandemic, hindi mo masabing not feeling well. Bakit? Kasi may ambulansya na pupunta sa inyo para pick upin ka sa bahay. Hindi ba nakakatakot? Yung may kapitbahay ka nga lang na may makitang pupunta doon, kakatok, mga nakaputi. Kala mo mga angel. Sinusundo ka na. Grabe, mga kapatid. Grabe. Huminto ang mundo nun. Walang trabaho, nag-panic buying, kahit alcohol, wala kang mabili. Yung face mask, 50 pesos yata isa. Grabe. Ngayon, magkano na face mask? 4 piso? Mura na. Diba? Kaya kahit sabihin mo ngayon, not feeling well, okay na sa boss mo. Kasi wala nang pandemic. So, napaka-importante po, mga kapatid, na alam natin ang promise ng Panginoon. Number 3, know God's power. Sabi sa verse 5a, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. So, iniisip ni Joshua kung sa kanya lang, kasamahan at sa kanya, hindi nila tatalunin eh. Hindi nila masasakop yung Kanaan. Kung sa sariling lakas lang, no, ang kanilang gagamitin. Pero may pangako ang Panginoon. Ang sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power but by my spirit, says the Lord. Yun po yung pangako ng Panginoon. So hindi siya sa willpower. Hindi siya sa power of positive thinking. Kasi gano'n tayo minsan eh. Positive ka lang, okay lang yan. Kailangan lagi ka lang positive. Well, hindi po. Hindi lahat ng positive okay. Kailangan may negative din. Pero ang dapat, alam natin kung ano yung kapangyarihan ng Panginoon. Ayan, sinabi, walang makakagati sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Ano man yung pinagdadaanan mo, hindi ka mabubuwal ng kalaban. No? Pero kailangan, mga kapatid, dumaan din tayo sa mga trials o kapagsubukan. Bakit po? Kasi kung hayang-hayang buhay, hindi na po tayo aasa sa Panginoon.
Kanino na tayo aasa? Sa trabaho natin. Sa sweldo natin. Doon na tayo aasa. Sa sarili na nating kalakasan. So, ang sabi po rito mga kapatid, ang makakatalo sa iyo kahit anong higante ang iyong kaharap, kahit magsama-sama ang napakaraming demonyo laban sa iyo, ang sabi ng Bible, God is with us. Who can be against us? So hindi ka matatalo dahil kasama natin ang Panginoon. So bakit natin kailangan harapin ang mga pagsubok, ang mga struggle? Bakit, mga kapatid? Para malaman po natin kung gaano kalakas ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kung gaano pa tayo nakakapit, nakaangkla pa ba tayo sa ating Panginoon? Kasi kung wala pong mga kapagsubukan, mga kapatid, wala po. Hindi po tayo lalago sa ating paglilingkod. Ang sabi po sa Exodus 14:14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. Ano sabi? Pumanatag lamang kayo. Di ba? So yung sa katabi mo, kalma ka lang. Yan. Kalma ka lang. Kasi hindi po ina-accept ng Panginoon yung pagiging mahina natin. Imposible ang breakthrough sa mga sumusuko. Pero hindi yan ina-accept ni Lord. Isa lang ang ina-accept ni Lord. Tanong nyo, ano? Yung pagsuko ng buhay mo sa Kanya. Yun lang ang ina-accept ng Panginoon. Pero yung pagsuko sa ibang bahay, hindi po accepted yan sa Panginoon. Kasi may promise po ang ating Panginoon. Number 4, know God's presence. Kasi madalas nandun lang po tayo sa purpose. Nandun lang tayo sa promise. Nandun lang tayo sa power. Pero hindi natin nakikita yung kahalagahan ng presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po ba yung pangako ng Panginoon kay Joshua? Yun na yung kanyang presence. No? Ang sabi po dyan sa chapter 5, sa verse 5, sasamahan kita gaya ng pagpagdubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita kung paano ko sinamahan si Moises. 40 years na sinamahan ng Panginoon si Moises. Pati yung time na nanghina si Moises. No, sabi nga ni Moises, Lord, patayin mo na lang ako. Kunin mo na ako. Yan po yung time na nanghihina si Moises. Yan po yung naranasan ni Moises. Isipin nyo si Moises, isa siya sa pinili ng Panginoon. He's a man of God. Ganon pa kaya tayo? Siyempre, pag sinabing man of God, nakikita natin yung buhay ni Moises, grabe, di ba? So, dumating pa rin yung kahinaan niya. Dumating pa rin yung sinabi niya sa Panginoon, Lord, kunin mo na ako. Nasabi niyo na bukas sa Panginoon yun? Kunin niyo na ako, Panginoon. Tapos sumagot ang Panginoon, kukunin na kita, Lord, wag po muna. Biglang bawi, di ba? So, kasama natin ang ating Panginoon saan man tayo pumunta, ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, nakakaramdam man tayo ng takot, pero ang sabi ng Bible, di ba? Sabi ng kanta, dumaan man tayo sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako matutupo.
Bakit? Kasi kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Exodus 33:14. Sabi niya, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Yan po yung sinabi ni Yahweh. So, hindi sapat ang purpose natin, hindi sapat yung promises natin, hindi sapat yung power kung wala ang presence ni Lord. Sa spiritual battle, kung wala po ang presence ni Lord, makakaramdam tayo ng kapaguran. Mapapagod tayo kung wala ang presensya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo. Magkakaroon kayo ng kapahingahan. Sa presence ni Lord, mayroong kapahingahan. So marami sa inyo ngayon napapagod emotionally, kaya yung iba gusto matapos ng lahat eh. Diba? Hindi po yung napagod kayong magluto nung Christmas, no? Ibang pagod po yun. Hindi po yung napagod kayo ng kakakain kasi ang daming Christmas party. Ibang pagod po yun. Sabi po ni Moises, kung hindi nyo kami sasamahan, ito, ang ganda nito na sinabi ni Moises, Lord, kung hindi nyo po kami sasamahan, huwag na po nyo kaming paalisin dito. Grabe, no? Kasi napakahalaga kay Moises na kasama nila ang Panginoon. Sabi ni Lord na pumunta kayo sa wilderness. So sabi ni Moises, Lord, pupunta lang kami sa wilderness. Mapunta man kami sa promised land, pero kung wala ka, ay hindi na lang kami pupunta doon. Ang mahalaga, kasama ka namin. Yun ang sinabi ni Moises. And lastly, number 5, ano po yun? Know God's guiding principle. Ito po, napaka-importante po nito mga kapatid. Ang word ng Panginoon, ito po yung guiding principle. No? Ito po yung kailangan natin upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo maiba ng way. Tingnan niyo po yung sabi ng Bible sa verse 6 to 9. Sabi niya, magpakatatag ka. No? At lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibinigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Ano sabi? Magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. 7. Basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Pangalawa na yan, sinabi na naman ng Panginoon. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man mapunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. So, napaka-importante po, no? Ito po yung guidance ng Panginoon. Ano po susunod? Huwag mo kaliligtaing basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo, ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Inulit na naman. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. Napakahalaga po ng guiding principle ng Panginoon. So, 3 beses binanggit yung magpakatatag ka at yung salitang lakasan mo ang iyong loob. So, isang desisyon na dapat huwag tayong maging duwag. Kailangan lumalaban tayo. Hindi yung uurong tayo at paano ba yun? Susulong tayo at uurong. Di ba yung atras? Atras, abante. Atras, abante. Hindi po ganon mga kapatid.
kailangan nating harapin. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua, ilang beses yung sinasabi, kasi may ipagagawa ang Panginoon. Ano kaya ang ipapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Yan po yung tanong. Maduduwag na lamang ba ako? O ipupulpil ko yung promise ng Panginoon sa buhay ko? Sinabihan ng Lord si Joshua, sabi niya, magpakatapang ka at lakasan mo ang iyong loob. Simple lang po ang tinuturo ng Panginoon. Mayroon po tayong responsibilidad na harapin ang lahat. Mahalaga na maki-operate po tayo sa ating Panginoon. Kailan natin sisimulan? Ngayon. At ilagay natin sa ating kaisipan na hindi ako susuko. Pwede ba sabihin natin, hindi ako susuko? Uumpisahan ko na ngayon. Kaya ko ito. Hindi ako matatakot.